beloved Boss Mike Cervera. Lagot! Nako! Oo, PNP at NBI sanib, puwersa na! Oo! O, tingnan nyo mga kababayan, mukhang ang ating, talagang, oo, puyat na puyat. Puyat na puyat mga kababayan ko, balibaliktad na ha. Oo. Oo. Dali. Boss Mike, yan. Oh, yan. Wait. Yan. Oh, yan, tama na. Di ba? Yan, mga kababayan ko, ang sinasabi ng mga vloggers, mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, na talagang itong panggagago ng mga kulto ni Duterte ay walang katapusan yan. Hanggang sa kadulo-duluhan, hanggang doon po, dumating. Saan mga kababayan ko? Sa darating na 2028 election sa pagkapresidente, hindi ho titigil yung mga yan. Kasi kailangan talaga nila na maagaw ang kapangyarihan. Oo, sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari habang nakaupo si Pangulong Bongbong. Kung hindi naman, kailangan sa 2028 maipanalo nila yung luka-luka na vice-presidente na nando doon sa dahig na mumulot ng basura. Biruin ninyo mga kababayan ko, si Sara, hanggang dahig na mumulot ng basura. Sino ba talaga pinaglilingkuran niya? Ibang bansa o tayong mga Pilipino? Di ba? Yan po, pagkaisipin ninyo mga kababayan ko, mga DDS, huwag kayong magalit sa akin ha. Lahat na sinasabi ko dito, real talk to. Kung ayaw nyo naman pakinggan, manatili kayo kay Banat Bay na magpabola. Oo. O kaya, i-promote na natin si Maharlika na naghihingalo na yung channel niya. O kaya, panoorin nyo yung mga DDS vlogger na mga kaibigan ko, na nagtatawanan lang kami sa paggawa nila ng content dahil sa mga bayad sa kanila. Di ba? Di ba? Ang mahalaga, kita nila. Sabi ko nga, bahala kayo, sasabihin ko nga, binabayaran ko. Boss Mike, sige lang, sabihin mo. Di ba? Sila pa nga yung nagsasabi, kahit naman sabihin mo, totoo naman eh. Basta ang mahalaga, kaibigan ka namin, walang makakapagpigil dyan. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko, sabi nga nila, kung tatanggapin lang kami dyan, bumalik, gawin mo na. Sabi ko naman, wag. Dito sa amin, walang bayad. Ayoko naman kayong mawalan ng kita. Manatili kayo dyan, Isipin nyo na lang, trabaho lang yan. Di ba? Ganun yon mga kababayan ko, alam nyo naman eh. Biruin nyo mga kababayan gusto na nilang lumipat sa kampo natin eh. Di ba? Sabi ko, walang ibabayad sa inyo si Pangulong Bongbong, kuripot yun. Di ba? Kita mo, nalilipasan nga ng gutom, kakatipid nun. Tao ka mo ha! Ayan tuloy, nagkakasakit. Sa sobrang pagtitipid ni Pangulong Bongbong, ultimo kakainin. Gusto mga kababayan, ipamigay sa taong bayan eh. Ganong katindi. Tinitipid yung sarili para sa taong bayan. Isusubo na lang, ipamimigay pa sa ating lahat. Di ba, mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, magbabayad ng vlogger. Ay, wala. Kita nyo, Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang ng trabaho. Makapaglingkod lang sa ating mga Pilipino. Si Sara Duterte, kuda ng kuda. Ayun, nando doon, nasa travel, naglalamierda, pa-shopping-shopping lang. Ginagawa lang dahilan ni Sara Duterte yung kanyang tatay kahit hindi naman niya mahal.
para makapaglamyerda, nakagawa pa ng paraan. Kaya mga kababayan ko, yung sinasabi ninyo na si Digong ay nasasaktan silang nakakulong, mali kayo. Ang mga anak ni Duterte, mga kababayan ko, tuwan-tuwa yung mga yan kasi nakakuha sila ng pang-dahilan, pang-alibay, para ho makapag-shopping diyan po sa Europa. Kita nyo ho? Oh, naiisip nyo ba yon? Hindi. Oh, dito na tayo mga kababayan ko. Ano ba to? Ng Malacanang. Yan na mga kababayan ko. Eto na ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Lagot na mga kababayan, siya ni pwersa na para makulong ang PNP at NBI para ho makulong itong mga walang yang to. Ito pong mga nagpakalat po ng peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito na ho, mga kababayan, na itong mga didis, imbis po na unawain at intindi ng Pangulo, nalilipasan na ho ng gutom sa kakatrabaho, tinitipid na ho yung sarili para may maibigay sa inyo, abay, minamasama nyo pa. Sinasabi nyo na mamamatay na. Mga unggoy kayo. Eto na mga kababayan ko, pakinggan natin. Pinauubayan na ng Malacanang sa NBI ang paghabol sa mga nagpapakalat ng sinasabing fake medical report ng Pangulo. Pinabulaanan din ng St. Luke's ang laman ng medical bulletin. Ako, yan na. Agenda report ni Ivy Reyes. So ayan na nga mga kababayan ko, pinapaubayan na po. Sa NBI ang pag-ano diyan, pero ang NBI nagsalita na po, mga kababayan. Eto na ho, ang NBI, pasok. That there was a statement coming from Yusek Claire Castro that they will be referring the case to the NBI. Pero bago pa po magkaroon ng declaration si Yusek Castro, kaninang madaling araw na nagtawag na po ang ating director ng mga agents to step up on this investigation. In fact, we already dispatched agents in order to coordinate with the St. Luke's Hospital para makuha yung kanilang official na statement on the matter. So, mga kababayan ko, ang NBI po ay kumikilos na. Ang nakakapagtaka mga kababayan, meron din balita, pati PNP ay kumikilos na rin daw. Nako, patay kayo. Eto na! Ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Nako. Jr. kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking medical bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kita nyo, pati ho ang PNP, General Nartates, ay nagpakilos na ho, nagpaimbestiga na. So, sanib pwersa na ho, NBI, PNP, para ho mapanagot, ito pong nagpakalat ng mga peking video. Sino ba? Ito ho, mga kababayan. Ang mga nauna. Ito mga kababayan ko. Yan. Ito ho yung hirap na hirap unawain. Ni Chavit Singson ang pinagsasabi. Mukhang pang mahirap talaga yung pagkakadali kasi ng bingot nito hindi ho katulad ni Mike Defensor, mga kababayan. Yung pagkakatahi ng bingot. Eto, mga kababayan, parang manghihilot lang yung tumahi, eto na. Ayan, pagkaintindi ni Bingot, kaya pala niyang patunayan sa NBI. PBBM, may cancer sa kaliwang betlog. Mga kababayan ko, kita nyo naman nila siraan at talaga namang binababoy nila ang Pangulong Bongbong. Napakabuti nun. Ito po yung mga walang utak na naniniwala sa propaganda ng mga Duterte. Yan po yung kayang-kaya nila. Yung ganito pong itsura, bubo talaga. Tatanga-tanga mga kababayan. Ito, ganitong mga itsura yung mga naniniwala sa mga kulto ni Duterte. Na kaya nilang, mga kababayan, itaya yung kanilang buhay, kredibilidad, mga kababayan, at maging kanilang pamilya. Yan po, ganito pong mga itsura. Kaya wag na ho kayong magtataka kung ang mga DDS, ganito lahat ang mga pagmumuka.
Oh. Kung makikita nyo mga kababayan ko, tignan nyo naman yung grupo nila. Mula kay Banat Bay, hanggang dito, iisa lang ang itsura. Di ba? O yan, mga kababayan ko, sana naman, maliwanag na yan. Next time, pwede ba wag nyo nang ipatanong? Wag nyo nang pagtanungin ito. Kasi nahihirapan yung mga tinatanong eh. Di ba? Nahihirapan po yung mga tinatanong. Tingnan nyo. Ang resulta ng mga rally nyo. Walang naging magandang resulta. Buti pa yung rally natin, Boss Mike, ano? Ayan, oh. Nakita nyo ba yan? Ganyan ang rally, mga kababayan ko. Ano tawag dyan? Nagkakaisang maganda at gwapo. Pau kamera! Diba? Ito po, oh. Ito po ang mga nagkakaisang magagandang lalaki at magagandang babae katulad natin dito. Ang tao, ang bayan na nandiyan na dumalo, dahil may mga gwapong katulad ko kaya sila nagpuntahan. Pau kamera! Diba? Oh. Pero mga kababayan ko, doon sa kabila, yung rally ng mga DDS, ang tawag pa nila one time, big time. Mga kababayan, tayo hindi nanawagan ng ganyan. Oo. Ang panawagan lang may rally. Ang ayaw kay Sara Duterte. Darating si Mike Cervera. Yeah. Pau kamera! Diba? Ayan, mga kababayan, nagpuntahan ng tao kita nyo mga kababayan, kahit nga si Richard pumunta. Makasama lang ako. Si Koy kasi sumingit Sa totoo lang, gusto talagang dumikit sa akin yan si Koy, alam nyo naman si Koy, mga kababayan ko. Oo, ayaw akong natatabihan yan. Di ba? O, ayan tuloy, tignan nyo. Ay, nako. Anyways, mga kababayan, puntan natin ito. Oo, eto na, mga kababayan ko. Grabe ito. O, pasok. Na ni PNP Chief Jose Melencio Narcaso Jr. kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Malinaw daw na paglabag ito sa batas. Yon, kita nyo mga kababayan ko, maliwanag Kayong mga DDS, mga kababayan ko, maliwanag na paglabag daw yan sa batas. Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Thank you, Education Secretary Sani Angara. Kapansin-pansing tila namamalat ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos nang magtalumpati siya kagabi sa Malacanang para yan sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Kita nyo mga kababayan ko, kahit na masama ang pakiramdam ng Pangulo, trabaho ng trabaho. Ganon mga kababayan ang lingkod bayan. Inuuna ang bayan bago ang sarili. Ang paglilingkod mga kababayan sa ating inang bayan, yan po ay hindi ho biro-biro. Kailangan mauna ang bayan bago ang sarili. At napatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na inuuna niya tayong mga Pilipino, tayong mga tayo, ang mamamayan, ang inuuna niya, Birador Pikwa. Nag-live ka na ba? Di ba? Kung si Digong yan, mga kababayan, sipunin lang yan, sabihin yan. Ninyo, dalan mo ko ng babae. Kahit na malamas-lamas ko lang Di ba? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo, ano man ang nararamdaman, ano man ang mangyari, hanggat kayang tumayo, tatayuan niya para tayo ay pagsilbihan. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong.
Mr. President Digunyo. Oo, meron po tayong press con. Ay, masama pakiramdam ko. Puwe na. Tawagin nyo si Ninyo, sabihin nyo, oo, dalan ako ng babae rito sa kwarto. Mr. President, kaya nyo pa ba? Kaya nga, dali mo kahit kapakapain ko ang mga ano. Di ba? Ang Pangulong Bongbong, kita nyo mga kababayan ko, ito ang tunay na leader. Opo, walang inuurungan, walang inaatrasan. Kahit na masama pakiramdam, tatayo yan para magtrabaho. Tumagal ng halos 5 minuto ang kanyang speech at umayos din naman ang kanyang boses. Kita nyo? To ensure that our teachers are focused on implementing this curriculum. Grabe, no? Presidente talaga, no? Si Sara, mga kababayan, lutang na lutang, ano? Si Sara, lutang na lutang eh. Pero hindi maikakaila ang pagpayat ng Pangulo, bunsod pa rin ang kanyang 3 araw na soup-only diet. So alam nyo na kung bakit pumapayat siya. Sabi ng mga DDS, payat na si Bongbong Marcos. O ayan na, mamamatay na yan. Eka, kita nyo, pinapanalangin nila. Hindi nila alam, mga kababayan, nasa diet siya. Kung pwede ko nga lang sabayan sa pagda-diet yan, kaya lang masarap ang pagkain sa Pangasinan eh. Araw-araw, mayat maya, gulay eh. Di ba? Di ba? Tuloy. Back to normal na ang mga aktibidad ni PBBM matapos ma-ospital dahil sa diverticulitis o infection sa bituka. Yan. Infection sa bituka, alam nyo ba ibig sabihin nun? Kayong mga dides, alam nyo ba? Kasi nalilipasan na siya ng gutom kakatrabaho niya. Si Sara, kita nyo, sa sobrang lamon niya, pati mukha niya, doon na napupunta yung mga kanin na kinakain niya. Si Pangulong Bongbong Marcos, sukdulan hindi makakain matapos lang ang trabaho maghapon. Samantalang si Sara, pasarap ang buhay niya. Hinalal nyo para pagsilbihan siya, mga tanga. Si Pangulong Bongbong hinalal namin para maglingkod sa bayan. Kayo hinalal nyo si Sara para paglingkuran yung mga tangat bobo. Yun ang kabaliktaran natin. Kabaliktaran na may mga unawa at kabaliktaran ng hindi makaunawa. Diba, no? Yan yun, mga kababayan ko. Di nyo na, kayo kaya, subukan ninyo, sabayan nyo si Pangulo. Ang kakainin nyo lang, sabaw. Wala nang iba. Ewan ko lang, sa 3 araw. Baka mamaya, ang sinisigaw nyo, ano na? Kibuloy for president na. Katunayan, pinulong niya kanina ang kanyang economic team para pag-usapan ng reforma sa pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Kita nyo, puro ganyan pa rin ang trabaho, ekonomiya, kapakinabangan pa rin ng mga Pilipino, kapakinabangan pa rin ng bayan na ito. Yung puro pa rin ang iniintindi kahit may iniinda ang Pangulo eh. Ang kakapal talaga ng mga mukha nito, kaya mga kababayan ko, halos lahat ng vlogger nyo gusto nang lumipat dito. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba na halos lahat ng mga DDS vlogger, maliban sa mas malaki ang mga pakinabang dyan gusto nang lumipat? Bakit? Sawang-sawa na ang mga DDS vlogger sa kakapropaganda ng puro kasinungalingan nyo. Diba? Kung meron lang talaga pambabayad si Pangulo, talagang sasabihin ko. Kung meron lang pambabayad si Pangulo sa mga vlogger na to na gustong lumipat kay Pangulo at magsisi, at magsabi ng totoo, kaya lang mga kababayan, hindi magbabayad si Pangulo Kaya nga sabi ko, pumunta na lang kayo kay Martin, malaki bayad doon. Diba?
Galante yun! Oh, doon kayo kay Martin lahat. Oh, pagtanggol niyo yun. Dito kay Pangulo, wala. Oh. Oh, kahit 5 tuling, hindi ka bibigyan dito. Di ba? Oh, ha? Kaya dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kailanman hindi tayo magtatanggol ng mga magnanakaw. Oh. Sorry naman. Eto na. Di ba Leonora Brown na? Shoutout nga pala sa inyong lahat, ha. Oh, eto na. Partikular niyang ipinag-utos na tutukan ng strategy sa digitalization at ang pagpapabilis ng infrastructure projects, Yan. lalo na ang mga classrooms. Kasabay niyan, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Yan. Aniya, malinaw na paglapag sa batas ang paggawa at pagpapakalat ng mga huwad na dokumento Yan. na naglalayong iligaw ang publiko. Kita nyo? Hindi lang ho NBI na mga kababayan, ha? Hindi lang ho NBI, mga kababayan, ang tutugis sa mga walang yang. Oo. Ha? Pati na rin ho ang PNP sa pangunguna ho ni Melencio Nartates Jr., ang ating bagong PNP chief, ay mga kababayan ko, tutugisin lahat! Yari kayo ngayon. Ano? Ha? Yari kayo ngayon! Our beloved Boss Mike